General Romeo Bronner, Yan tayo. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Narinig natin, nakita natin ng ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangag. Naku. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. Yun lamang po. Ano sigaw ng taong bayan? Ano sigaw ng taong bayan? So ayun mga kababayan, nanawagan na nga po no itong si General ex-General Romeo Pukis ng dating Air Force mga kababayan. Major General ng Air Force nanawagan na ng withdrawal of support dito sa AFP. Nanawagan kay Romeo Bronner at kay PNP Chief Nartates mga kababayan dahil nga dito sa isiniwalat ni Senator Amy. Grabe mga kababayan, nakakagulat yung isiniwalat ni Senator Amy kagabi. Lahat kami nagulantang. Nagulat, talagang daming umiyak po sa Quirino Grandstand at dahil nga po sa pangyayaring yan mga kababayan, natakot po no yung nagdesisyon pala ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na mag-impake na at umalis na doon sa Quirino Grandstand kasi nga baka magkagulo. So yun po yung usap-usapan kagabi mga kababayan. Dahil na daming nagulantang, daming napaiyak sa isiniwalat ni Senator Amy. Kasi mga kababayan, ang tindi nung isiniwalat niya kagabi. Kasi alam mo yun, ramdam mo yung sakit sa puso niya na sarili niyang kapatid kailangan niyang gawin yung mga bagay na yan kasi parang tila ay ginagamit na lang siya mga kababayan. Parang ganun yung nararamdaman ni Senator Amy. At yung isiniwalat niya na di umano na nagdadrugs daw si BBM kasama pa yung mga asawa pati yung mga kaibigan. So yun yung mga matinding sinabi niya kagabi na talagang nagpagulantang sa buong Pilipinas. Nagulat yung nagulat ang mga kapatiran kagabi. At sa pagkagulat mga kababayan, biglang umulan. Parang parang tumangis din ang langit mga kababayan sa mga nangyari kagabi. So, ito rin si General Romeo Pukis na nanawagan din mga kababayan sa AFP tsaka PNP. So, kayo anong pahayag nyo mga kababayan nung mensahe nyo sa ginawang pagsisiwalat ni Senator Amy? At dito sa pahayag ni dating General ng Air Force si Romeo Pukis mga kababayan. So panoorin naman natin ngayon itong itong pahayag ni dating Congressman yan. Dating Congressman Mike Defensor mga kababayan. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay
Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nagkita po kami. Kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na sila nagbibilangan ng pera. Try new Close-Up White now. Purple color corrector technology for a visibly whiter smile. Buy new Close-Up White now. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Ang tindi, Magugulat kayo nung kinuwento niya. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang dineliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, mula po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, dyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at binababa muli. Hindi ko pa maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta, ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Grabe. Totoo kaya ito? Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni 5, hindi ang kumita.
hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayanang Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, Wala. ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabaliktarin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-ospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon no, yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Ang good news. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo.
At yung pondong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Itong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Payag ba kayo? Naniniwala ba kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! Kulong na yan! Marcos resign! Tayo ba ay handang kumilos para maayos ang sambayan ng Pilipino? Handa ba kayo tumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. So ayun mga kababayan, ano masasabi niyo po dito sa pahayag po ni dating Congressman Mike Defensor mga kababayan dito sa kanyang isiniwalat. So isa sa mga highlights na yung si John Paul Estrada at yung asawa ay hawak na daw nila mga kababayan. Good news yun. Kaso yung bad news no, si Gutesa ay binugbog daw di umano. Pero hindi pa tayo sure kasi mga kababayan kasi hindi pa naman, wala pa tayo nakikita. Pero yun daw yung sabi niya na binugbog daw mga kababayan ng mga kapwa Marines daw umano. So para daw baligtarin ang sitwasyon. Kaso ang nangyari nga mga kababayan, no, parang sa kakabaligtad ng mga kalaban ay may mga bigla namang dumadating na matitindi, no? Katulad nito ni Saldico, Senator Amy. So lumalakas po yung kumpiyansa mga kababayan ng taong bayan at lumalakas po yung loob no ng ibang Pilipino na yung iba takot. Marami pong takot mga kababayan. Kasi nga baka mamaya bigla na lang hindi ba? Lalo na ngayon. Pati ngayong mga vlogger pinapatawag di ba? Dahil lumalaban daw sa gobyerno. So matindi talaga ngayon pero dahil nga sa mga ganitong
mga malalaking tao na nagsasalita. Saldico, sila Senator Amy, lumalakas po yung loob ng ibang mga kababayan natin. At yan na so hindi ito titigil mga kababayan. Lalo na ngayon ay matindi po yung pahayag ni Senator Amy, no? Kagabi. So siya talaga yung nakakakilala sa kapatid niya. So yun po mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.